Mga ate at kuya, napipinto na naman. People's Park? Ano yan? Ay, sa Cebu. May ganap sa Cebu? Oo. O sige, pag-usapan natin. Sa Cebu ba yung People's Park? Nasa Pilipinas na kaya ako noon? Social na vlogger ang Principesa, nagbo-vlog abroad. Ayaw niyo ba ng ganyan? Ayaw niyo ba na nagle-level up ang Principesa? Pero speaking of level up, magle-level up po ang kaba ng dibdib ni Ma'am Shikels kay PRRD dahil may bagong ganap. Ayun, kinoment nyo na nga, mukhang yun ang sinasabi yung People's Park, whatever that is. Is that in Cebu? Kasi po may panibagong ganap sa Cebu ngayong February 25th. So last week ng February, kasi hanggang 28 na po yata ang February ngayon, hindi naman leap year. Ano po? So, eto, kita yan sa Princess Maui 1 at i-open ko naman sa Princess Maui 2 at ipa-flash ko doon sa ating, ipapakita ko sa Princess Maui 2. Okay, hold on. Posted by Kuya J. Sonza. Sige. Andito. Ayan, kita nyo na, no? Dito, pakita ko din sa... Naku, napadigan, nabusog ako sa, ano ba yan? Krusan ba yung kinain ko? Krusan. Krusan. Ayan po, mga ate at kuya. Ayan, nakikita naman dito sa atin sa Princess Maui 1. Nasaan? Ito, Princess Maui 1. Posted by Mr. J. Sonza, ng, I think, advisor ng SMNI, and dating TV host din po ng GMA7. Cebu Prayer Rally is set on February 25th, 2024, Sunday. Yung kauna-unahan pong hakbang ng maisog or step of the brave, yun palang ibig sabihin. Hakbang ng maisog, parang Tagalog tapos Bisaya, no? Hakbang rin ba ang ang salita ng hakbang sa Bisaya? Hakbang is Tagalog, right? Ano ba sa Bisaya ang hakbang? Tikang? Hello sa mga Bisaya diha. Paki-comment baya kung unsa ang translation sang hakbang sa Ilonggo kag sa Cebuano bala. Oh, tikang panaw. Kung sa Tagalog yung panaw namatay. Pero sa Bisaya ang panaw is walk, 'di ba? Walk yung ganun walk. Tikang po yata yan sa amin. Paki-comment nga sa comment section, check ko mamaya. Tikang sang maisog siguro yan, no? Kung sa Ilonggo. Hakbang ng maisog, anyway, yan nga po yung event sa Davao, yung may prayer rally, mga at kuya, kung saan pinasabog ni PRRD yung, kumbaga finally, ni-reveal na niya yung tinutukoy niya nung panahon ng kampanyahan 2021 pa, na merong presidentiable na nagko-cocaine na. Pinangalanan niya kung sino yung weak and spoiled. Pero binline item ni PRRD ng 2021, yung meron tayong presidentiable na nagko-cocaine. Doon sa Davao Prayer Rally ni-reveal ni PRRD kung sino yun. And ang response ng tinukoy niya ay epekto lang yan ng ng pagpi-fentanyl. Ay, bong. Hi, Meg, hi, musta na, Meg? Hi, anong oras ko na, Meg? Hapon yun. Thank you, Sunny. Hindi ka makauli, Meg. Okay. Uli kita sa Fiesta Bala. Ang ibig sabihin nun ay, hi, hello. Hi, hello, Meg. Meg Zubiri. Nanonood si Meg Zubiri. Meg Zubiri? Or Meg, sino nga yung Meg, Nograles. Okay. Okay. Thanks, Meg. Okay. So, doon ni-reveal kung sino yung nagkokokaina. Maanghang ang banat ng mag-aamang Duterte, mga ate at kuya. 'Di ba? Mag-resign ka, sabi ni Baste. Gigil na gigil din si Kong Pulong, lalo kay Tamba. Si PRRD, ayun na nga. Pero may mga patikim na si PRRD sa hakbang ng maisog sa Davao. Yung kauna-unahan, ito daw po ay magiging nationwide. Itong mga prayer rally, grand rally, kung ano man yan. Dapat talagang kabahan ang mag-asawang dahil may panibagong pasabog na PRRD at mga anak ni Pangulong Duterte, yung mga kalalakihan, kasi si VP Sara hindi natin maasahan. Nag-iingat ang ating mahal na bise, mga ate at kuya, magtiwala lang po tayo. Kung may mga bubabanat kay VP Sara kung bakit dikit pa rin sila ni Hello Kitty, magtiwala lang po tayo. May kausap ako na connected sa staff ni VP Sara. And
basta, okay? Kailangan niyang lumaro. Hindi puwedeng kailangan ni VP Sara mag-poker face, if you know what I mean, okay? Kasi may oras para sa lahat. Kaya yung mga sumisira na lumilibak-libak kay VP Sara, huwag niyong pansinin. Mahina ang kanilang comprehension, mahina ang kanilang pagtitimbang. They take it as literal yung pagiging close ni VP Sara at ni Muning-Muning Kitty Meow Meow. What is that noise though? Okay. So magkakaroon ng part 2. Nasagi-sagi na ni PRRD yung banat niya kay Butod. And even yung anak ni Hello Kitty at Butod, right? Yung panganay na mukhang nakachokaran ni Barney. Hoy, naalala niyo yung blind item ko mga kuya about Barney? Si Barney daw at ang panganay ni Hello Kitty at saka ni Galema ay naglaro ng tusok-tusok. Nung tinanggal daw ng anak ni Galema, akala ko ba si anak ni Suma? Yung tinanggal daw ng anak ni Hello Kitty at ni Galema, ang pantusok, may mga butil-butil daw ng mais at dahon ng malunggay. Masosyal, ano kaya ang ulam? Ano kaya ang ulam ni Vivora or ni Barney? Sino si Barney? Hoy, sa mga mawin yan, comment nyo sa comment section, baka hindi madaman, baka malito ang ating mga bagong subscribers sa ating mga blind items. Nung hinugot daw, singit lang natin, pasintabi sa kumakain. Nung hinugot daw yung pantusok, may mga kanin-kanin at may mga ulam at may gulay-gulay. My God! Hoy, Vibora! Dugyot ka talaga, no? Yaman-yaman mo na. May pag-goyard-goyard ka, ha? May mga ano sasakyan niya? Alphard, right? Alphard? Sana all! Hindi makauli si Mig. Oo nga, ni Mig kauli lang ni nag-uli kahingan last year, no? O ko siyang dagon or anyway. So hinapyawan na ni PRRD si Galema sa Davao Rally, 'di ba? So parang pumipreno pa si PRRD noon kasi ang matindi niyang pasabog kay Hello Kitty, nagpupulvoron daw. At nasa listahan ng PIDEA, sabi ni PRRD, 'di ba? At tinanggi ng PIDEA 'yan. Well, wala sa drug list, pero may sinabi si PRRD listahan. Bingo si Ines. Bingo talaga. Bingo si Queen Boljakera, mga tet kuya. Di ba unang ni-reveal ni ni Queen Boljakera na nagluhod, nagmakaawa ang ate ko pong singsing ni Hello Kitty kay PRRD para alisin sa listahan ang pangalan. Una nating narinig yan kay Queen Boljakera. And then PRRD confirmed it. So, kung nagtataka ang iba kung bakit hindi pa binabanata ni Queen Boljakera si Senadora Aimee or di ba hindi daw consistent sabi di ba? Ay kasi nga nag-speak up day. Di ba yun naman ang pamimressure ni Miss Marlica last year? Mag-speak up day ka na, manang kung anik-anik pa. Or at least dapat magkaroon ng speak up day. Ayun na nga ang speak up day. Kaya siguro natuwa si Miss Marlica, di ba, na ang kanyang mga pasabog, ang mga tinimbre sa kanya ng puting ahas ay kinonfirm ni PRRD, right? Or ni-reaffirm or whatever. So, at least may nag-back up sa mga allegations ni Queen Boljakera at ang nag-back up ay si PRRD. So, yung mga bumabanat kay Queen Boljakera dyan na hindi natin alam kung bakit naiba ang ihip ng hangin, kung hindi man naiba ang ihip ng hangin ay bumantot ang ihip ng hangin, hindi nyo ba na yun, natitimbang na, di ba, sumaya si Queen Boljakera na ang nag-back up sa mga banat niya at pasabog niya ay dating Pangulo ng Pilipinas. And then here comes another event on the 25th of February ngayong buwan. Well, mag-amping-amping PRRD, no? Tagam mo, tama ba? Mag-ingat kayo, ang Cebu ay may wakwak. At ang wakwak na yan at ang kanyang anak ay nambudol sa anak mong babae, Tatay D. So mag-ingat, baluarte ng wakwak yung Cebu.
Baka any monument magurgur, wag naman sana, knock on their faces, oo. 'Di ba, knock on wood, wag naman, Diyos ko po, Ginoo ko. Anyway, so ano ang aabangan natin? Ang inaasahan ko mga ate at kuya, ang mangyayari dito sa Hakbang ng Maisog Part 2 sa Cebu ngayong 25th of February ay ilalaglag ni PRRDC. Si Ma'am Shikels. Alam naman ng common knowledge na yan, unless mga ensaymada lang ang magsasabi at ang naniniwala sa kanila na deny to death sila, di ba? Na ang presidente natin ay siya ang nagmamando ngayon. Utot niyong blue, ang presidente ng Pilipinas ngayon ay third woman president. Is that right? Hindi si Hello Kitty ang presidente ng Pilipinas, mga ate at kuya. Alam niyo na kung sino. At yun, red flag na nga pala yun, no? Nung kaming mga vloggers, I was part of Ensaymada Vloggers, yung mga sip-sip na vloggers kay you know who. And ako ang unang nag-quit, proud na bragging rights ko yan. Ako ang unang umayaw sa grupo namin ng mga Ensaymada Vloggers kasi nahalata ko yung pagiging kakaiba. Very, very much dilaw. Well, si Miss Maharlika, nahalata na rin niya yan, no? Parang ano ba yan, yung celebration pa lang ng di ba, yung umuusad na lumalamang na sa bilangan ng 2022 elections si Hello Kitty. Oh, sabi ni Miss Marlica, we are surrounded by bad eggs. Puro oligarchs kasi ang nandun sa GA Tower kung saan nagse-celebrate na, nagpa-party-party na. Lamang na sa bilangan si Hello Kitty. Puro bad eggs, puro oligarchs, puro dilaw ang nandun. So sekretong manok ng dilaw si Hello Kitty. And napansin ko rin po yan nung pinatawag kami sa palasyo na parang puro dilaw ang nakapalibot. Even yung mga vloggers, parang hindi naman talaga, mga galit kay PRRD ang mga kasama kong vloggers doon. Wala pang utos ni, hindi pa nabe-brainwash yung mga ensaymada. Mga anti-Duterte ang nandun. Diyos ko po. Pero mga alam niyo na, pro-narcos. Or pro-narcos. Oh, so, red flag talaga. And also, another red flag, nung tinipon-tipon kami doon sa palasyo, ang sabi sa amin, ngayon hindi nyo pa mamimit si Butod. Pero sa susunod na balik nyo dito sa palasyo, makakaharap nyo na si Butod. Sabi sa amin ng mga bukangkang sa palasyo. Sabi ko, wait, tsaka nung amoy kulob. Sabi ko, wait, hindi naman si Butod ang pinunta namin dito sa palasyo. Ang pinunta namin dito ay si Kitty Meow Meow. Ate Lorena, hello, thank you. Bakit ang ihaharap sa amin sa susunod naming balik sa palasyo ay si Butod? Bakit? Hindi kami interesado sa kanya. Well, maraming mga vloggers ang ganun ang reactions, mga ate at kuya. Bakit siyang ihaharap sa atin? What for? Kumbaga, ano ang function niya sa gobyerno? Ba't kailangan namin siyang makaharap? So, hindi talaga nila ihaharap sa amin si Kitty Meow Meow. Bakit? Ayaw namin dun. Ayun pala, baka yun talaga ang apaka-powerful ngayon. Pero humanda ka sa paparating na 25 ng Pebrero. Ramdam ko, and pwedeng magkamali ako. Malay niyo, maghinay-hinay si PRRD. Pero PRRD, nireveal mo ng matinding pasabog sa Davao, itong Cebu, ibulgar mo na sa ewan ko, manonood ba si PRRD ng vlog ko? Tungaw na tungaw ako. Ang lit-lit kong vlogger, di ba? Kahit anong ngal-ngal ko dito, hindi naman maapektuhan yung nasa palasyo, hindi sila masisira sa ngal-ngal ko. O lit-lit kong vlogger. But, kung si PRRD man at maybe matalino ang dating Pangulo, baka ang pinakamagandang mong gawin, Tatay Digong, sa February 25 or 25th, ay i-reveal na sa buong Pilipinas na ang presidente ngayon ay at hindi yung di ba ganun yan? Agree ba kayo sa akin, mga ate at kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Ken?